Mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference para sa mga bansang Cambodia, Laos at Vietnam. Ang Pilipinas ay humarap sa iba't ibang hamon sa landas ng pagiging isang ganap na bansa. Ang mga hamong politikal at pang-ekonomiya ay nagdulot ng epekto sa lipunan. Dahil sa hindi pagkakapantay-pantay, nabuo ang mga kilusan tulad ng mga komunista at Moro na parehong naglalayong makamit ang pagbabago. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. Checklist. Lagyan ng check ang bilang na naglalahad ng mga epekto ng mga hamong pampolitika, pang-ekonomiya at kultura. Pagkatapos ay kulayan kung aling hamon ito nabibilang. Pagbuti ng kabuhayan ng mga katutubong Asyano. Ito ay isang epekto at nasa hamong pang-ekonomiya. Pagkakaroon ng pamahalaan. Ito ay hindi direktang epekto sapagkat mas bahagi ito ng istruktura ng bansa kaysa epekto. Ngunit ito ay nasa hamong pampolitika. Pagtaguyod ng mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay isang epekto at nasa hamong pangkultura. Pagtatayo ng mga infrastruktura gaya ng kalsada, tulay at riles ng tren. Ito ay isang epekto at nasa hamong pang-ekonomiya. Politikal na unifikasyon ng bansa. Ito ay isang epekto at nasa hamong pampolitika. Pagsibol ng elitistang pangkat. Ito ay isang epekto at nasa hamong pangpolitika. Hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Ito rin ay isang epekto at nasa hamong pampolitika. Pag-iral ng diskriminasyon ng lahi. Ito ay isang epekto at nasa hamong pangkultura. Pagsibol ng mga industriya ng paggawa. Ito ay isang epekto at nasa hamong pang-ekonomiya. Panunungkulan ng mga katutubo sa mga mataas na posisyon sa pamahalaan. Ito ay isang epekto at nasa hamong pampolitika. Paglinang ng likas na yaman. Ito ay isang epekto at nasa hamong pang-ekonomiya. Pagkakaroon ng politikal na hangganan. Ito ay hindi direktang epekto sapagkat mas bahagi ito ng politikal na kasunduan o kalagayan. Ngunit ito ay nasa hamong pampolitika. Pagbuti ng sistema ng komunikasyon. Ito ay isang epekto at nasa hamong pang-ekonomiya. Pagsibol ng liping intelektual. Ito ay isang epekto at nasa hamong pangkultura. Pantay na pamamahagi ng yaman. Ito ay hindi direktang epekto sapagkat layunin o ideal ito kaysa epekto. Ngunit ito ay nasa hamong pang-ekonomiya. Tapat dapat. #epekto issue. Itapat ang mga epekto sa mga hamong pangkultural at panlipunan sa bansa. Marami sa lipunan ang nakararanas ng hindi pantay-pantay na pagtrato sa iba't ibang sektor tulad ng kasarian, uring pangkat etniko at iba pa. Diskriminasyon. Ang impluwensya ng mga dayuhang kultura at modernisasyon ay maaaring magdulot ng pagkawatak-watak ng mga lokal na kultura. Globalisasyon. Ang mabilis na pag-usbong ng makinarya at teknolohiya ay maaaring magdulot ng mas malalim na epekto sa ekonomiya na maaaring magdulot ng kawalan ng trabaho at pag-usbong ng bagong issue sa lipunan. Automation. Ang patuloy na pagbabago sa klima ay nagdudulot ng malalang epekto sa kalikasan at sa pamumuhay ng tao. Ito ay nagreresulta sa pag-angat ng antas ng karahasan, migrasyon at kawalan ng seguridad sa pagkain. Climate change. Ang pagtaas ng pagpasok at paglabas ng mga dayuhan, lalo na sa mga bansang apektado ng digmaan, kahirapan o kalamidad, ay maaaring magdulot ng mga kultural na issue at pagtanggap sa ibang kultura. Migrasyon. Ang mga hamon sa pangkalusugan katulad ng epidemya
at iba pang sakuna ay maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto sa kalusugan, ekonomiya at pangkalahatang kaayusan sa lipunan. Public health crisis. Ang hindi pagkakasundo ng mga namamahala sa gobyerno sa ilang mga bansa ay maaaring magdulot ng kaguluhan, kahirapan at pagbagsak ng ekonomiya. Political instability. Bandung Conference. Mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference. Bitbit ang sigla at pag-asa, bunga ng nakamit na kalayaan, karamihan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay dumalo sa komperensya ng Bandung upang patatagin ang kanilang kasarinlan. Ang Bandung Conference, katuturan at kahalagahan. Isang makasaysayang komperensya ng mga bansang Asyano at Aprikano. Ang Bandung Conference ay isang pagpupulong ng mga bansang Asyano at Aprikano na inorganisa ng Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India at Pakistan. Naganap noong April 18 to 24, 1955 sa Bandung, Indonesia. Dinaluhan ng 29 na bansa na kumakatawan sa halos kalahati ng populasyon ng mundo. Mga layunin ng komperensya: kondemnasyon sa kolonyalismo at neokolonyalismo, pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan at pagtutulungan, pagtataguyod ng kooperasyong pang-ekonomiya at pangkultura, pagbibigay ng boses sa mga bagong nagsasariling bansa, pagpapamalas ng kakayahan ng mga bansang Asyano at Aprikano sa larangan ng pandaigdigang politika. Mga prinsipyo ng Bandung Conference. Pinagsama-sama sa pagpupulong na ito ang mga prinsipyo ng United Nations Charter at 5 prinsipyo ni Jawaharlal Nehru, ang punong ministro ng India noong mga panahong iyon. Paggalang sa mga pangunahing karapatang pantao, paggalang sa soberanya at integridad ng lahat ng bansa, pagkilala sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi, pagtanggi sa pananakop o interbensyon sa ibang bansa, paggalang sa karapatan ng bawat bansa na ipagtanggol ang sarili, pag-iwas sa paggamit ng mga kasunduan upang itaguyod ang pansariling interes ng mga makapangyarihang bansa, pag-iwas sa paggamit ng puwersa o banta laban sa iba pang bansa, paglutas ng lahat ng internasyonal na alitan sa pamamagitan ng mapayapang paraan, pagsulong ng mutual na interes at kooperasyon, paggalang sa katarungan at pandaigdigang obligasyon. Ang mga resolusyong nabuo sa Bandung Conference ang naging pundasyon ng non-aligned movement noong panahon ng Cold War. Ang non-aligned movement ay ang pagsasama-sama ng mga bansang ayaw kumampi sa kahit sinong bansang bahagi ng Cold War. Hamon at pagbabago sa Bandung Conference. Sa paglipas ng mga dekada at sa pagkamit ng kasarinlan ng mga bansa, nagkaroon ng mga alitan sa pagitan ng mga kasapi ng samahan. Dahil dito, unti-unting nawala ang kahulugan ng konsepto ng pagkakaisa ng mga Asyano at Aprikano. Noong Nobyembre 1965, ang ikalawang pagpupulong ng grupo na nakatakdang ganapin sa Algeria ay naantala at tuluyang hindi natuloy. Dugtungan na. Ang Bandung Conference ay isang pagpupulong ng mga bansang Asyano at Aprikano na inorganisa ng Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India at Pakistan. Ito ay ginanap noong
April 18 to 24, 1955, sa Bandung, Indonesia, at dinaluhan ng 29 na bansa. Pinagsama rito ang mga prinsipyo ng United Nations Charter at 5 prinsipyo ni Jawaharlal Nehru, punong ministro ng India. Pili letra. Kailan at saan naganap ang Bandung Conference? Noong April 18 to 24, 1955 sa Bandung, Indonesia. Ilan ang mga bansang dumalo sa Bandung Conference? 29. Ano ang pangunahing layunin ng Bandung Conference? Kondemnasyon sa kolonyalismo at neokolonyalismo. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga layunin ng Bandung Conference? Pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ano ang layunin ng non-aligned movement? Pagsama-samahin ang mga bansang ayaw kumampi sa kahit sinong bansang bahagi ng Cold War. Pagnilayan. Paano nakatulong ang Bandung Conference at ang kontribusyon ng mga bansang Asyano at Aprikano sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaisa? Ano ang mga aral mula sa Bandung Conference na maaari pa ring maging gabay ng mga bansa ngayon? Ang Bandung Conference ay patunay na ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansang Asyano at Aprikano ay kayang magtagumpay laban sa mga hadlang ng kolonyalismo at hindi pagkakapantay-pantay. Sa bawat hakbang tungo sa pandaigdigang kapayapaan, ang aral ng pagkakaisa mula sa Bandung ay patuloy na nagsisilbing liwanag. Ang iba't ibang hamon at karanasan ng mga bansa pagkatapos ng kumperensya hanggang sa kasalukuyan ang patuloy na humuhubog sa kanilang pagkabansa. Konseptong nais ko, hulaan mo. Ito ay regular na pagpupulong para sa isang talakayan, karaniwang isinasagawa ng mga asosasyon o organisasyon. Kumperensya. Ito ay mga sitwasyon o kondisyon na nangangailangan ng mabisang solusyon o pagsusumikap upang malampasan. Hamon. Ano ang pinakamalaking uri ng anyong lupa? Ito ang pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig. Kontinente. Ito ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang isa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Bansa. Ito ang pinakamalaking kontinente ng mundo. Asya. Ito ang pangalawang pinakamalaking kontinente ng mundo. Afrika. Ito ay isang konsepto na naglalayong ipahayag at itaguyod ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Nasyonalismo. Ito ay tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop. Kolonyalismo. Ito ay isang subrehiyon ng kontinenteng Asya na binubuo ng mga bansang nasa katimugang China, silangan ng India at hilaga ng Australia. Timog Silangan. Ito ay ang pinakamalaking bansa sa Timog Silangang Asya. Indonesia. Sa kabila ng pagsasarili na pagtanto ng mga bansang Cambodia, Laos at Vietnam na hindi madaling kumawala sa anino ng bawat isa, bunga ng kanilang magkakadikit-dikit na lokasyon. Ito ang naging dahilan kaya nadawit ang unang dalawang bansa sa digmaan ng huli. Mga hamong kinaharap ng Cambodia. November 9, 1953,
nakamit ng Cambodia ang kasarinlan mula sa French Indochinese Union. 1955, naging Prime Minister si Haring Norodom Sihanouk at nagkaroon ng mas aktibong papel sa pamamahala. 1960, namatay ang ama ni Sihanouk at siya ang naging pinuno ng estado. 1965, pinutol ng Cambodia ang ugnayan sa US at kumiling sa North Vietnam matapos matuklasan ang mga patagong pambobomba ng US sa mga kampo ng komunista sa hilaga ng Cambodia. May 1969, nilusob ng pinagsanib na puwersa ng Estados Unidos at South Vietnam ang Cambodia, ngunit matagumpay itong nadepensahan ng Khmer Rouge sa pangunguna ni Salotsar o Pol Pot. 1970, pinangunahan ni Prime Minister Lon Nol ang isang coup, pinatalsik si Sihanouk at idineklara ang Republika ng Khmer, kung saan siya ang naging pangulo. Inutusan niya ang opensiba upang mapatalsik ang mga puwersa ng North Vietnamese sa Cambodia. 1975, nakuha ng Khmer Rouge sa pangunguna ni Pol Pot ang kontrol sa Phnom Penh at Battambang. Pinatalsik si Lon Nol. Pinalitan ang pangalan ng bansa ng Kampuchea at nagsimula ang rehimeng komunista. Pinagtrabaho ang lahat sa kabukiran, nawalan ng halaga ang pera at ipinagbawal ang relihiyon. Rehimeng Khmer Rouge. Si Pol Pot, leader ng Khmer Rouge, ay nagtatag ng isang komunista at agrikultural na lipunan sa ilalim ng sapilitang pagsasaka. Tinangka nilang baguhin ng Cambodia sa pamamagitan ng pag-aalis ng urbanong ari-arian at pagbabawal sa relihiyon, na nagdulot ng pagkamatay ng halos 2 milyong Cambodian dahil sa kahirapan at karahasan. Layunin ng Khmer Rouge na magtatag ng pantay-pantay na agrikultural na lipunan. Upang maisakatuparan ito, isinagawa ang pagkakait ng kalayaan sa pilitang paggawa at pagpatay sa mga itinuturing na kalaban ng ideolohiya. Noong 1978, ilusob ng Vietnam ang Khmer Rouge upang mapaalis si Pol Pot sa pamahalaan. Taong 1979, tuluyang napasailalim ang Cambodia sa kontrol ng Vietnam at inalis ang pamahalaang itinatag ng Khmer Rouge. Umalis lamang ang hukbong militar ng Vietnam mula sa Cambodia noong 1989. Noong 1993, sa tulong ng United Nations, muling itinatag ng Cambodia ang constitutional monarchy at nagdaos ng malayang halalan, kung saan ibinalik si Prince Norodom Sihanouk bilang hari. Si Pol Pot ay nahuli at pinarusahan sa kanyang mga krimen laban sa mga Cambodian. Bagamat mahirap ang pagbangon mula sa masalimuot na kasaysayan, unti-unting nakabangon ang Cambodia sa tulong ng ibang bansa na nagpaunlad ng infrastruktura at ekonomiya. Sa kasalukuyan, malaki ang ambag ng turismo at garment manufacturing sa ekonomiya ng Cambodia. Pili letra. Kailan nakamit ng Cambodia ang kasarinlan mula sa French Indochinese Union? November 9, 1953. Anong organisasyon ang pinamunuan ni Pol Pot na nagtatag ng agrikultural at komunista na lipunan sa Cambodia? Khmer Rouge. Ano ang pangunahing layunin ng Khmer Rouge? Pagkakaroon ng pantay-pantay na agraryong komunistang estado. Sino ang naging hari ng Cambodia noong 1993 matapos maibalik ang constitutional monarchy? Norodom Sihanouk. Bakit mahalagang maunawaan ang kasaysayan ng Cambodia sa ilalim ng Khmer Rouge? Upang matutunan ang kahalagahan ng karapatang pantao
at pagkakaisa sa pagbangon mula sa trahedya. Mag-internet. Mangalap ng impormasyon tungkol sa panahon ng diktadura ni Pol Pot sa Cambodia. Itoon ang pananaliksik tungkol sa killing fields noong kanyang panahon. Ilahad ang natuklasan sa klase. Pagnilayan. Ano ang mga aral na maaaring matutunan mula sa rehimeng Khmer Rouge na maaaring magsilbing babala upang maiwasan ang parehong trahedya sa kasalukuyan? Dugtungan na. Nakamit ng Cambodia ang kalayaan mula sa French Indochinese Union noong 1953 na sinundan ng aktibong pamumuno ni Haring Norodom Sihanouk bilang Prime Minister noong 1955. Sa kabila ng pagsasarili, naharap ang bansa sa mga hamon, kabilang ang coup noong 1970, ang brutal na rehimen ng Khmer Rouge noong 1975 at ang pananakop ng Vietnam. Sa tulong ng United Nations noong 1993, naibalik ang monarkiya at nagsimula ang unti-unting pagbangon ng ekonomiya ng Cambodia. Sa bawat pagsubok at sakripisyo ng nakaraan, muling bumangon ang Cambodia, pinagtibay ng katatagan at nagsisilbing paalala na ang bawat pagsapit ng dilim ay may kasunod na liwanag ng pag-asa. Mga hamong kinaharap ng Lao. Bahagi ang Lao ng Indochina na sinakop ng France at inokupahan ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagkatalo ng Japan ay naibalik ito sa mga Pranses hanggang tuluyan nilang pagkalooban ng kalayaan ang kolonya noong October 22, 1953. Gaya ng mga karatig na bansa, dumating ang komunismo sa Lao at tuluyang kumalat nang matapos maitatag ang Pathet Lao, ang kilusang komunista sa bansa. Idineklara ng Lao ang pagiging neutral nito sa Vietnam War sa Geneva Conference noong 1961 to 1962. Ngunit sa kabila nito ay tuluyan pa rin nadawit ito sa gulo dahil sa magkalapit na lokasyon ng dalawang bansa. Pagsapit ng 1965 ay naging abala ang Pathet Lao sa pakikipaglaban sa United States at South Vietnam. Mula Vietnam ay nalipat ang digmaan sa Lao at nakaranas ang bansa ng pinakamapinsalang pambobomba sa kasaysayan. Tuluyang napasakamay ng Pathet Lao ang kapangyarihan at itinatag ang Lao People's Democratic Republic o LPDR na isang komunistang estado noong 1975. Tinangka nitong baguhin ang lipunan gamit ang sosyalismo, ngunit nabigo sila sapagkat nagdulot ito ng kakulangan sa pagkain sa mga sumunod na taon. Ang sosyalismo ay isang sistema kung saan pagmamay-ari o kontrolado ng pamahalaan ang sangkap ng produksyon. Taong 1986, nakumbinsi ni Mikhail Gorbachev ng USSR ang Lao na magpatupad ng mga reformang hudyat ng pagbabago sa sistemang pamilihan ng bansa. Sumunod dito ay ang idinaos na eleksyon noong 1989. Ang una nito matapos ang 14 na taon. Binalangkas din ang bagong konstitusyon at lumagda ng kasunduan para sa seguridad at kooperasyon kasama ng Thailand. Noong dekada 2000, patuloy ang tulong pang-ekonomiya sa Lao mula sa iba't ibang bansa. Nakautang sila sa IMF upang mapatatag ang ekonomiya at sinimulan din ng World Bank ang Nam Ton 2 Hydropower Dam Project na nakatulong sa enerhiya at ekonomiya. Noong 2008, naging kasapi ang Lao ng World Trade Organization at nagsimulang magbukas
ng stock market sa Vientiane noong 2011 bilang eksperimento sa kapitalismo. Pili letra. Kailan tuluyang pinagkalooban ng France ang Lao ng Kalayaan? October 22, 1953. Ano ang naging pangunahing layunin ng Pathet Lao? Pagpapalaganap ng komunismo. Sino ang nanghimok sa Lao na magpatupad ng mga reforma noong 1986? Mikhail Gorbachev. Paano nakatulong ang Namtuntu Hydropower Dam Project sa Lao? Nagbigay ito ng enerhiya at kita mula sa export ng kuryente. Paano nakaapekto ang Vietnam War sa Lao kahit sa idineklara nitong neutralidad? Nadawit ito sa digmaan dahil malapit ito sa Vietnam. Pagnilayan. Anong mga hakbang ang ginawa ng Lao upang bumangon mula sa mga epekto ng digmaan? At paano ito nakatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan sa pandaigdigang komunidad? Dugtungan na. Bahagi ang Lao ng Indochina na sinakop ng France at Japan bago tuluyang naging malaya noong October 22, 1953. Dumaan ito sa komunismo sa pamumuno ng Pathet Lao. Sa pamamagitan ng mga reforma noong 1986, pagiging kasapi sa World Trade Organization noong 2008, at mga proyektong pang-ekonomiya tulad ng Namtuntu, unti-unting bumangon ang Lao at nakibahagi sa pandaigdigang komunidad. Ang kasaysayan ng Lao ay patunay ng tapang at determinasyon ng isang bansa na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, mula sa kolonyalismo hanggang sa mga hamon ng digmaan at komunismo. Mga hamong kinaharap ng Vietnam. Naging aktibo ang United States sa Vietnam War matapos ang Tonkin Gulf Resolution. Ang Tonkin Gulf Resolution ay batas na nagbigay pahintulot sa United States na magpadala ng tropa sa Vietnam matapos ang di umano'y pag-atake ng North Vietnam sa mga barko ng Amerika noong 1964. Noong 1968, inilunsad ng North Vietnam ang Tet Offensive bilang tugon sa presensya ng mga Amerikano. Ang Tet Offensive ay ang malawakang pag-atake sa mga malalaking syudad ng South Vietnam. Naganap ang My Lai Massacre na nagdulot ng pagkabigla sa mundo at nagpatindi ng oposisyon ng mga Amerikano laban sa digmaan. Ang My Lai Massacre ay ang pagpatay ng mga sundalong Amerikano sa daan-daang di-armadong Vietnamese sa My Lai noong 1968. Sa administrasyon ni Richard Nixon, nilagdaan ang Paris Peace Accord noong 1973 na nagtakda ng pag-alis ng mga tropang Amerikano at ang paggalang sa kalayaan ng Vietnam. Noong 1975, bumagsak ang Saigon at natapos ang digmaan. Bagamat nakapagdiwang ang North Vietnam, hinarap nila ang mga pinsalang dulot ng digmaan, tulad ng pagkasira ng mga tirahan at kalikasan, pati na ang epekto ng Agent Orange. Noong July 2, 1976, nabuo ang Socialist Republic of Vietnam sa pagsasanib ng mga komunistang partido ng North at South Vietnam. Ipinatupad ng Vietnam ang Doi Moi noong 1986.
Layunin ng reformang ito na palitan ang sentralisadong ekonomiya ng bansa patungo sa ekonomiyang pampamilihan. Kabilang sa DOIMOY ang pagbibigay ng autonomiya sa mga negosyo, pagpapalakas ng dayuhang pamumuhunan sa Special Economic Zones o SEZs, pagsasapribado ng mga negosyo at reformang pang-agrikultura na nagdulot ng mataas na produksyon at kita sa mga rural na lugar. Ang ekonomiya ng Vietnam ay mabilis na umunlad sa huling 2 dekada, na dulot ng pagluluwas ng mga produkto at pagiging kasapi ng World Trade Organization noong 2007. Patuloy ang pag-unlad, ngunit may hamon sa kalayaang politikal at mga isyong pangkalikasan habang nananatili ang one-party system. Pili letra. Paano nagsimula ang Vietnam War para sa Estados Unidos? Sa pamamagitan ng Tonkin Gulf Resolution na nagbigay pahintulot sa pagpapadala ng tropa. Ano ang layunin ng Tet Offensive ng North Vietnam noong 1968? Maglunsad ng isang malawakang atake sa mga syudad ng South Vietnam bilang tugon sa presensya ng mga Amerikano. Ano ang pangunahing epekto ng My Lai Massacre? Nagdulot ng pagkabigla sa mundo ang karahasan na nag-udyok sa mga Amerikano na questionin ang paglahok ng kanilang bansa sa digmaan. Paano naapektuhan ng kalikasan sa Vietnam pagkatapos ng digmaan? Nagkaroon ng matinding pagkasira ng kalikasan at pagkakalason ng mga lupain dahil sa Agent Orange. Ano ang pangunahing layunin ng DOIMOY na ipinatupad noong 1986? Palitan ng sentralisadong ekonomiya patungo sa ekonomiyang pampamilihan. Pagnilayan. Sa kabila ng pagkatalo ng mga Amerikano sa digmaan, ano sa palagay mo ang mga aral na natutunan ng mundo mula sa mga pangyayari sa Vietnam War, lalo na sa epekto ng digmaan sa kalikasan at mga buhay ng tao? Dugtungan na. Naging aktibo ang United States sa Vietnam War matapos ang Tonkin Gulf Resolution noong 1964. Pagkatapos ng digmaan, ipinatupad ng Vietnam ang reformang DOIMOY noong 1986 na nagpalakas sa ekonomiya ng bansa. Ang Vietnam War ay paalala na sa gitna ng tagumpay at pagkatalo, ang tunay na aral ay natutunan sa pinsala sa kalikasan, mga nawalang buhay, at sa kahalagahan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang digmaan ay nagtatapos, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay dapat magsilbing gabay sa mas maayos na kinabukasan.